Hello, magandang hapon. Ay, magandang hapon. Magandang gabi na pala. Magandang gabi sa inyo lahat. Shout out muna tayo, no? Sa mga nag-comment sa akin. Sa mga nag-comments. Shout out, shout out, shout out. Wait lang ha. Tingnan natin. Shout out. So, nakalagay dito si Sir Marco Rosales. Congratulations, 26k subs na. 19k subs ako nanonood sa'yo. Salamat, Sir Marco Rosales. Sir Christian Official, shout out, magandang gabi. Yung bahay okay siya sa umaga pero parang ang creepy sa paggabi, dilim. Oo! Creepy talaga siya sa gabi. Pero panoorin mo na lang yung video. Yung video namin kagabi. Sir, Ma'am Imelda Basquines, hello. Salamat po. Drawmaker, hello. Happy Gray Snake, hello. Sir Saiga Furinji, hello. Sir Erwin Rafael, hello po. Ma'am Kalisha Alvin, bagong, ay, sir pala. Kalisha Alvin, sorry. Bago subscriber daw, hello. Ma'am Lourdes Ambrosio, hello. Sir Neil Lester, PCCP Tech, hello. Jan Diabe, hello. Joban Gamyaw, hello sir. Ma'am Hana Hombre, shout out ma'am. Think Plus, hello. Pag yung ibang Ghost Hunter malakas ang sound sinisita mo, pag ikaw malakas din ang sound sir. Napakalakas ng sound mo, halos di ka namin maintindihan. Sir, yan ay trailer. Nakalagay naman trailer. Sir, trailer po yan. Hindi po yan ang mismong content. Trailer po yan. Trailer. Diba? Siyempre, trailer, ano yan eh, hindi naman yan yung mismong palabas eh. Kumbaga tikim lang yan, nakalagay nga sa title o trailer. Yung mismong ano, wala nang sound yan. Pull the trigger, hello. Shout out from Bulacan. Ma'am Lynn Tamori, hello. Gojo Ragdal Nahidwin. Sorry kung hindi ko ano. Sir Domingo Arador at Kenzek. Sir Paul Michael Gonzalez, hello. Proceed tayo do sa main content. So ito, babae daw sumusuka raw ng palaka at insekto. Panoorin natin to. Sumusuka ng palaka at insekto. Sa Butuan, Agusan del Norte, meron daw babaeng sumusuka ng mga palaka at insekto dahil daw sa kulam o pambabarang. Paskong Pasko, pero ang pamilyang ito sa Butuan, sa Agusan del Norte, naninindig ang mga balahibo. Ang ilaw kasi ng kanilang tahanan na itago natin sa pangalang Emily, sumusuka raw ng mga palaka. Patuloy daw ang videong ito na ipinadala nila sa KMJS Facebook page. Si Emily, aktong sumusuka at nung iniabot na niya ang face towel, meron na ritong dalawang buhay na palaka. So kung ako magsasabi tungkol dito sa video na to, unusual yun, nasusuka ka na may towel. Parang intention mo talaga na saluhin yung suka mo eh. Di ba usually pag susuka ka wala ng towel yan? Bigla ka lang sa gilid. Gano'n ka na lang sa gilid bigla eh. Wala ng towel eh.
'Di ba? Hindi na ano yan, I mean, kaduda-duda na agad yon yung part na yon. Or ito, pwedeng palusot niyan. Hindi, nung una sumusuka siya walang towel. Ngayon, gusto lang kasing saluhin yung isusuka niya. Kasi palaka yung isusuka, gusto niya saluhin. But alam mo na ba agad na palaka ang isusuka mo? Doon palang bullshit namin eh. Pero pinaniniwalaan, pagka ganyan, pag lumalabas daw sa katawan, barang daw yan eh. Tama ba ako? Walang trabaho si Emily. Barker ang kanyang mister na si Paulo. Ang kanilang kinikita, kulang pa raw pantustos sa kanilang mga anak. Kaya nung nakaramdam ng pananakit sa tiyan si Emily, nito lang Agosto, imbes na magpadoktor, lumapit sila sa albularyo, si Tatay Anoy. At simula raw nung nagpahid at uminom ng langis mula sa albularyo si Emily, nagsimula raw sumuka ito ng mga Ayos ah! Galing sa bibig niya. Sa kamay, apan-apan pa. Ito. Ayos ah! ilang sandali nga lang matapos ang interview kina Emily at Paulo. Bigla na lang nakarinig ang aming team ng malakas na ungol. Si Emily, sumusuka na May laging towel siya eh. 'Di ba? Unusual yan sa sumusuka. Bakit may nagvi-video naman sa iyo eh. Dapat on the spot mo nang isuka yan na walang towel. naman daw at nung ibigay niya ang tuwalya sa kanyang mister, pagbukas, biglang meron itong palaka. Tapos wala man lang laway yung yung palaka. Wala man lang gastric juice. Bullshit. Kahit dyan man lang sana sa sa bimpo na yan, dapat may basa ng laway yan or kung ano pa man eh. Ma'am, kapuyon gid ko manervyos ko. Musuksok diri sa akong diri nya. Ngut-ngut ka isa nga tanan. Nga di gid ko katog adlaw gabi. Kaya dinala siya muli sa albularyo. Tol, dal-ana si Mrs. nimo ila ni Tatay Anoy. Haron mahibaw ang nag-unsa na iyang gibati. Sa kalagitnaan ng panggagamot, sinapian daw ito. Paghikap na ako sa tiyan nga. Ano sabi? Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko makuha ang kanyang buhay. Paghikap na ako sa tiyan nga. Nang haplusin ko ang kanyang tiyan, may naramdaman akong gumalaw. Na ako'y nakita nga, nahikapan nga naglihok. Uy, para man itong mga hayop. Sabi ko sa kanya, binarang ka. Di ba? Usually barang pag Mga ganyan. nang mananap. Imuto na yung ko sa iya nga, gidautan man ka. Ang barang, uri ng kulam kung saan gumagamit ng mga hayop o insekto para makapanakit ng ibang tao. Galing sa paniniwalang na nung unang panahon may mga tao na parang binabasbasan o nakakakuha ng kapangyarihan galing sa mga espiritu para tumulong sa pagresolba ng mga problema ng tao sa ating lipunan. Dumating ang siyempre ang Kristyanismo, sinabi nila na napakasamang mga paniniwala. Maniwala lang kayo sa Diyos. Lahat ng kapangyarihan, magdasal lang, at lahat ng problema ay lulutasin ng Panginoon. Ang mga taong binarang o kinulam ay pinasukan na impluensya ng kasamaan. Pangahawa ka lang naman ng kasamaan, yung kasalanan mo, wala nang iba eh. Kaya kung palagi kang nagdadasal, nagkukumpisal, nagsisimba, malaking protection yun. Ang mga isinuka raw na insekto at palaka, inilagay ni Paulo sa isang garapon. Natukoy na rin daw nila kung sino ang nambarang. Yan ang mahirap. Yung may pagbibintangan kayo na hindi naman. Di ba? Niya, alam ko, babae. Yung napagawa, yung lalaki. Ayon sa albularyo, si Paulo raw talaga ang nais barangin ng kanilang kaaway. Pero hindi raw ito matabla ng barang dahil pinoprotektahan daw si Paulo kanyang mga tattoo mula sa inaniba nitong religious group. Luoy lagi kayo, ma'am, kanang inig atake. Kung pwede pala nga ang iyang sakit ibalhin sa ako. Kung pwede palang nailipat ang sakit niya sa akin, aangkinin ko na tayo. Patatuan mo din si ate. Para hindi Ako na lang tablan. unta.
Pero ang pinaghihinalaan ni Paulo, ang nakaalitan nilang kapitbahay. Ito nga, nagsugod to ma'am nga, naasiyay tao nga gisugo nga. Gusto gid niya ipapatay ang akong bana. Pagkautro na sang adlaw, niyan hinapo dinhi. Dito na ko naapsa. Ikaw man di ay ang imo Ano sabi? sang adlaw, niyan tao nga gisugo Nagsimula yon, mayroon nga. Gusto gid niya siyang mga inutusan para patayin ng asawa ko. Bakit hindi na lang yan nga patayin na ganyan? Ba't kailangan ipabarang ipapatay pa? ang akong bana. Pagkautro na sang Kinabukasan, pumunta na naman sila rito at dito na nila ako adlaw, nahuli. niyan hinapo dinhi. Dito na ko naapsa. Ikaw man di ay ang Asawa mo pala yung hinahanap namin tapos niloko mo pa kami. Sinungaling! imo man di ay ang bana ang among ipangita niya tapos nilimod ka. Bakakon ka ika. Gisikaran niya akong likod. Sinipa na niya likod ko at Gituunan pa niya. tinutukan pa ng baril. Kablatter na nga raw ang kanilang away sa barangay. Ang blatter po ay June 25, 2018. Ang case nito ay threat bali. Parang pumasok sa palibot ng bahay niya. Tinanong Oo, lang. nagtanong lang siya. Pero wala pong naisulat na binugbog. Wala nangyari sa tita. Pinag-ayos naman daw sila, pero pagkatapos noon, Kumusta? Magpa-check up ka kasi. kahina-hinala na raw ang malimit na pagtatanong ng nakaalitan nilang kapitbahay kung sumasakit daw ba ang Talagang ano no? Yari yung nakaaway ni Emily. Chine-check no, yung pinakulang. Ano, nasusuka ka na ba? May epekto na ba yung kulam? Pero ang pinagbibintangang kapitbahay, matagal na raw lumipat sa ibang bayan. Kaya para maproteksyonan daw si Emily sa pambabarang, binigyan sila ni Tatay Anoy ng bakos o anting-anting na itinatali sa bewang. Ano nangyari? Ba't sumusuka pa rin? Siya ni Emily, itinatali niya ito gamit ang tela o hindi kaya pinapahiran ng ibinigay na langis. Dili na ko makaatiman sa akong mga anak. Sige na lang ko gigda tungod sa kasakit ng akong gibata. Baka naman kasi ulcer na yan. Or iba, hindi sakit na kung ano yung iniisip mo. Samantala, natuntun namin ang anak ng kapitbahay na pinaghihinalaan nilang bumarang kay Emily. Si Jose, hindi niya tunay na pangalan. May time doon na dumaan ako sa bahay nila, hinarangan ako ng itak. Tapos yung tinatanong yung papa ko, bakit mo hinarangan yung anak ko ng itak? Nagalit. Para imbestigahan ang kababalaghang pagsuka ng palaka ni Si Sir Ed. May nagbabalik. Paranormal investigator na si Ed Caluag. Sakop ng paranormal yung itong mga witchcraft, yung mapag-aaral ng karunungan lihim. Papalapit pa lang si Ed sa bahay ni na Emily. Ito ba yung basaang ano? Basaang tubig? Ito yun ano? Na siya. It's more of an elementals. Lalo ngayon, basa yung tubig, basa yung mga damo, medyo umulan, tapos bandang hapon. Nakita ko. Ito yung bandang kinat. Sometimes kasi, no, yung sinabing basaan tubig, nakakatawa nga naman yun. Pero sometimes nangyayari sa atin yan. Ako madalas sa akin mangyari yan. Yung, alam mo yun, yung parang, ang tawag yan is slip of the tongue eh. Kayo hindi nyo nararanasan yan? Ako kahit sa pagbablog ko, nararanasan ko yan eh. May nasasabi ako na bagay na, ano ito? Slip of the tongue ito. Gagana siya. You know, yung basaan. An elementals. Lalo ngayon, basa yung tubig, basa yung mga damo, medyo umulan. Basa ito. Slip of the tongue yun. Kahit nga nanay ko nangyayari yan eh. Yung parabang subconsciously, nasasabi mo yung isang bagay na hindi naman yun. 'Di ba? May time diyan na ano eh na mali yung nasasabi ko na ano ba yun? Tapos biglang babawiin ko na nagkamali ako ng sinabi. Na honest mistake naman. Parang nanay ko. Ang nanay ko kadalasan ang nangyayari diyan ano eh. Ang tawag sa akin ano ng kapatid ko, pangalan ng kapatid ko. I don't know kung nangyayari sa inyo yung minsan.
Yung halimbawa, tatawagin ka, halimbawa, ang pangalan ko ay Gerald Anderson. Instead na Gerald Anderson yung itawag sa akin na nanay ko, yung kapatid ko na si Jay Cuenca ang, oy, Jay Cuenca! Pero sa nanay ko, ang isip niya, ako yung tinatawag, nangyayari yan. Yung mga ganyang tinatawag na slip of the tongue. 'Di ba? Sometimes ang binabawi din agad natin pag nagkamali tayo Ewan ko kung ba't binigdil yung ganung bagay, no? 'Di ba? Hindi kayo na ano ba na naranasan nyo ba sa sarili nyo? Lalo ngayon, basa yung Tubig. basa yung mga damo, medyo umulan, tapos magdang hapon na. So ito yung usual time kung kailan Slip of the tongue yun. active. Una muna niyang chinek ang paligid. Para sa inyo ha, o kung sa inyo Sunod niyang tinignan ang mga nakagarapong palaka at insekto na isinuka raw ni Emily. At nagsindi ng insenso. Mahimo ra na ako siya hipuon ba kay maayo ra man na. Marunong pala magbisaya to si Sir Ed maulagi pero basihin og gusto na O pero baka magalit yung espiritu. Tatay ano, Kasi ang sabi ni tatay hindi siya po pwede. di ra bagid pwede ni siya ko anon unta. Ang ebidensya nga among Naaraman na nakita. dinhi. Nandito na naman ang espiritu ngayon. Naaraman. O maulagi pero Meron nga pero hindi ko gusto kung ano ang mangyayari sa asawa ko ngayon. Unsa mahitabo ani akong asawa ron. Biglang nagkatensyon. Nagsaad na nang nagkuan ani. Nangako na ang espiritu na hindi na siya gagambalain dahil aalis na ito sa katawan niya. Nagiging defensive na yung Nga dili na unta siya hilabtan. Kay nanumpa na nga mahawa na siya siyang lawas. Pwede naaw na sa tabay. galit na siya, pwede bumaba ka muna. Baba ka muna kasi hindi talaga natin siya mapipigilan. Nagiging defensive na itong itong Bay. kinukulam Naaw na ta. Naaw na sa tabay kay kaning di kita kapugong ani. Doon sa ginawa kong ritual kanina, mga ginawa ko, mga orasyon na binitawan, so far walang indication na mayroong lumitaw na mga hayop or insekto man lang. Supposed to be, dapat dito ngayon may presence pero wala akong nakita Hindi ko considered yung nangyari na yon as form na ng sapi or sanib. Hindi kasi normal reaction lang ng katawan. Wala akong nakita o naramdaman. Nung ipakita rin namin kay Ed ang video, nagduda siya kung galing ba talaga sa bibig ni Oo nga Emily ang palaka. Suspetsa niya, nasa face towel o panyo na Kasi ni pag nagsusuka ka talaga, hindi mo sasaluhin ng face towel. Nakakadiri kasi yun Nakakadiri kasi yun. Hindi, palaka. Nagkabit din ang aming team ng CCTV para maobserbahan ang mga pangyayari sa bahay na ito sa Butuan. Pero sa kalagitnaan ng paglalagay namin ng mga kamera, muli na namang sumuka si Emily. may na naman. Tsaka alam na ni Kuya kung paano dadakotin Nung reviewin ng aming team ang nakunan ng mga kamera, Habang nagkakabit na kami ng kamera, parang balisa yung mag-asawa. Palagi labas, labas, pasok. Saka palaging tumitingin yung husband niya sa kamera. Tapos yung babae naman, hindi mo pakali, palaging bumababa. Tapos umikot sa bahay. napansin din ng aming team na ang bahay ni na Emily malapit sa creek. Kung saan kapansin-pansing maraming palaka. Nakalimitan, lumalabas tuwing alas 6 ng gabi ang oras kung kailan madalas daw sumusuka si Emily ng palaka. Pero ang kaduda-duda rito, kung talagang sumuka si Emily, bakit tuyo ang palaka? Oo nga. Di ba yan din sinabi ko kanina? At bibig ni Emily, tuyo rin. Hindi ako masyado kumbensado na totoo yun kasi hindi ko talaga nakita personal na aktuhan na nakita ko na lumabas. yung palakan. Dili man niya anaon man Binubuksan ng malaki ang bibig niya sabay takip. Anaon. Hindi The moment na masusuka na siya, inaano na yung tinatakpan na Nga mo. Kasi kung aalisin niya yung kamay niya, babalik ang palaka sa kanyang lalamunan. Mas babalik yun, hindi makakalabas yung palaka. Kabulshita naman ito.
Gayunman, ipina-check up siya ng aming team sa doktor para sa anyay walang tigil na pananakit ng kanyang tiyan. Liver, gallbladder, pancreas, both kidneys, spleen. Essentially normal naman. Baka hypochondriasis yun or talaga nagsisinungaling. Ang hypochondriasis, mga kababayan ko, isa yung condition na feeling mo may sakit ka kahit wala naman. Psychological yun eh. Pero nakikita ko dito sadyang sinungaling lang talaga to mga to. Kasi kung titingnan nyo yung meaning ng hypochondriasis. Hypochondriac o hypochondriasis. Anxiety disorder yon. People with hypochondria frequently worried about their health even when nothing seriously is wrong. Signs can include going to doctor frequently without feeling reassured, talking a lot about health, and spending excessive time online researching sa mga symptoms. Yung feeling mo meron kang meron kang sakit pero wala naman. Pero dito, baka hindi to hypochondriasis, kundi ito ay talagang sinungaling lang talaga. Kasi defensive yung mag-asawa eh. Findings. Base sa mga examinations na nagawa at saka sa mga laboratory tests, walang nakikitang mga insekto o mga palaka. From the scientific or medical point of view, it is impossible. If you have to pass it through the oral cavity dito sa bibig mo, hindi yan kakasya. O dito pa lang sa kwan, it will cause already injury, baka mag-asphyxiate na yung pasyente. Kung gayon, bakit sinasabi ni Emily na sumusuka siya ng palaka? Ayon sa psychiatrist na si Dr. Tristan Filipinas, si Emily posibleng may delusional disorder. When we talk about delusion, it's a... Pag delusion kasi, feeling mo totoo yun eh. Sabagay, psychiatrist to, no? Pag delusion kasi, feeling mo totoo eh. Ibang-iba yun dun sa nag-iimbento ka na nagagawa ka ng yung maglalagay ka ng palaka sa panyo tapos susuka ka. Well, di ko naman pwedeng i-argue to dahil psychiatrist to si kuya. Pero ang pagkakatanda ko, pag delusional, akala mo totoo yun. Diba? For example, no, sabihin ko, hoy, alam nyo, may crush sa akin si Catriona Gray. Tingin ng tingin sa akin si Catriona Gray. Mukhang may gusto sa akin. Diba? Yun, delusion yun. Hindi ko naman inimbento yun eh. Kumbaga yun yung pagkakaintindi ko. Hindi ko siya, or halimbawa, alam mo, nararamdaman ko may superpower ako. Pero ito kasi, naglagay sila ng palaka sa towel, tapos sumuka siya kunyari. At involve yung asawa. Belief. Naniniwala ang isang tao sa isang bagay na hindi naman totoo. Ang patient kasi with delusional disorder is they may appear normal. Nagagawa pa nila yung trabaho nila, kaka-interact ba sila sa ibang tao. But the problem is when it comes to the delusion, doon na nagkakaroon ng problema. But one thing that is not normal for me when I asked her is that she believes that she actually vomits mga animals and insects. And then, one thing that I was able to pick up was that she has an auditory hallucination. Mukhang may psychosis. Baka may schizophrenia, no? It's an interplay between probably biological and psychodynamic factors. The stress that happened to the patient, yung stress na na-experience niya mentally because of that incident might have triggered a psychotic process in the brain na natakot na siya, paparanoid na siya. Pero bakit kung ito tanong ko, sa mga, baka may nalalaman kayo sa psychiatric, no? Ayoko i-challenge yung sinabi ng doktor dahil doktor yan eh. Siyempre, siguro naman alam niya yung sinasabi niya. Pero ang bumabagabag sa isip ko, kung yun ay, let's say, sabihin natin na may psychiatric disorder siya, bakit siya nakapag-isip na yung palaka ilalagay niya sa towel at palalabasin niya na totoo? Kasi para sa akin, kung nagigets niyo ibig ko sabihin, kung delusion kasi yan, lahat yan para sa'yo, totoo yan eh. Bakit ka gagawa ng peke? 'Di ba? Kung gagawa ka ng peke, aminado ka sa sarili mo na hindi totoo yung ginagawa mo. 'Di ba? Ang
niya namang mister na si Paulo, posible rin daw na may shared psychosis. Yun talagang mga close na people, yun talaga yung naniniwala Shared sa delusional psychosis. symptoms ng pasyente. Ang mga kakaiba o hindi maipaliwanag Feeling ko ano lang to plain naman luloko lang talaga yung tong dalawa eh. Pero kung kung nagloloko sila para saan? Para maging sikat? na pangyayari, maaring sintomas ng mental disorder. Lalo pa kulang na kulang ang mga pasilidad para pangalagaan ang mental health ng marami nating mga kababayan, lalo na sa mga malalayong probinsya. Mabuti na lang at sa panahon ngayon, mas marami ng mga bukas na isipan tungkol sa mga sakit na ito na ang higit na kailangan pang-unawa at hindi panghuhusga. Kokak. So, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.